Kamusta? Ako nga pala si GH Tech at sa video na ito, titingnan natin ang mga gaming laptop na pasok sa budget o mid-range ngayong 2025 dito sa Pilipinas. Tandaan na gamitin ang coins at voucher kung meron para makatipid din kayo. That said, ano pang hinihintay natin? Let's do this! Unahin natin ang Asus TUF na may i5 9300H at GTX 1650, 120Hz refresh rate, kasama ang RGB keyboard at Full HD camera. Bagamat hindi ito pinakabagong CPU, sapat na for casual gaming at work. Maganda rin ang value lalo na yung variation na may 16GB of RAM plus 512 SSD. At paalaala lang, kung bibili ka ng gaming laptop, iwasan yung 8GB RAM na setup kung plano mong maglaro ng modern titles dahil madaling maubos ang memory at pumabagal ang performance, kaya mainam na mag 16GB o mas mataas kung kaya ng budget. Sunod na laptop ay ang MSI Cyborg 15, 15.6 inch, Full HD 144Hz IPS, i5 12450H plus RTX 2050. Hindi ganun kabago ang hardware nito pero mataas ang performance lalo na sa rendering, gaming at graphics task. Nilagay ko to dito kasi baka yan price lang na yan ang afford mo and wala ka na talagang option. Pero kung may dadagdag ka pa, itong susunod na laptop ang tingnan mo. Sunod ay ang Asus TUF 11th Gen i7 11400H. According dito, kilala rin ito bilang Flying Fortress 9 na may Intel i5 11400H at RTX 3050 GPU. 4GB VRAM yan. May 15.6 inch 144Hz IPS display, 16GB o 32GB RAM at hanggang 1TB NVMe SSD. Gumagamit na to ng Windows 11 Pro at may RGB keyboard design na karaniwang gusto ng mga gamers. Maganda ang balance ito sa performance at presyo, kaya okay ito sa mga naglalaro ng CF, LoL o PUBG, pati na rin sa 3D design at video editing task. Next laptop ay alternatibo lang naman. Nilagay ko lang dito, just in case. Ito ay ang MSI Thin 15 na may RTX 3050. Magandang option kung gusto mong makuha yung newer GPU at fan ka ng MSI. Okay ito para sa mga mas magandang graphics at FPS sa modernong laro. Makukuha mo din yung mga recent na update ng Nvidia tulad ng DLSS at frame generation, which is groundbreaking kasi yung mga laro na normally nahihirapan ng laptop mo, pwede mo na rin malaro sa disenteng FPS. Yan lang ay kung okay sa'yo yung medyo pixelated. Mataas naman ang FPS. Ang sunod na gaming laptop ay ang Gigabyte Gaming A16 na may i7 13620H at RTX 4050, bagong-bago. 16-inch display na may high refresh rate. Ito yung tipo ng laptop para sa gusto ng performance, para sa gaming at content creation. Para ka nang may desktop computer dito. Desktop computer din ang presyo, kaya pag-isipan. Ang sunod ay ang Acer Shadow 16, 2024 model to base sa research ko, na may i5 14450HX at RTX 460. Malaking screen, mataas na resolution at refresh rate, para ito sa mga gusto ng high performance kahit may konting premium sa presyo. Diretso 460, hindi cut down. Hindi rin cut down ang presyo. Nilagay ko to dito kasi konti lang naman ang kaibahan dun sa Gigabyte na laptop. Ngayon, kung ako ang tatanungin mo, ang bibiling ko dito ay yung nasa screen. Murang 3050. Hindi ganun kabago at hindi rin ganun kaluma. Nasa right price range din. Sa kabuuan, depende sa budget mo. May mga option na mas abot kaya pero may sapat na performance. At may mga medyo mas mahal pero makapagbibigay ng mas mataas na FPS at magandang experience sa gaming at creative work. So yan, supportahan niyo po sana ang video, like, subscribe, at kung meron kayong feedback, type nyo lang sa comment section. Salamat sa oras nyo. Ito ulit si GH Tech. Hanggang sa muli.